Sa California, sa Amerika, sugatan ng isang lalaking na hit and run. Makikita pa ang lalaki habang papatawid. Ayan silang dalawa. Naku, nang bigla siyang mabundol ng puting kotse. Pero imbis na huminto, humarurot palayo ang kotse. Hinabol pa ito ng kasama ng biktima na nooy hindi na makatayo. Isang motorista ang huminto para humingi ng saklolo sa mga otoridad. Isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga bukol at pasa. Hinala ng mga pulis. Posibleng nanadya ang lalaking nakabundol. 66 na kinatay na pawikan ang natagpuan sa isang bahay sa Sitangkay sa Tawi-Tawi. Mahigpit pong pinagbabawal ang ganitong kalupitan sa mga pawikan na nanganganib ng maubos. Nakatutok si Mariz Umali. Talunos-lunos ang sinapit ng 66 na critically endangered na hawksbill turtles sa isang bahay sa Sitangkay, Tawi-Tawi noong June 12. Tanging ang ulo at shell o bahay na lang ng mga ito ang natira matapos katayin daw ng mga nakahuli. Nadiskubre ang mga pawikan matapos i-raid ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at marines ang bahay na pagmamayari ng isang utong gumbahali Saot. Sa isinagawang follow-up operation sa bahay ng suspect, may natagpuan pang 39 na buhay na pawikan. Inaresto na ng PNP Tawi-Tawi ang may-ari ng bahay. Dinala naman sa DENR Tawi-Tawi ang mga na-recover na shell. Sa tulong ng mga kinatawa ng DENR, pinakawala na kahapon sa dagat ng Sitangkay ang mga buhay na pawikan. Di ito nalalayo sa sitwasyon ng mga pawikang pinaguhuli ng mga mangingisdang Chino sa pinag-aagawang Scarborough o Panatag Shoal. Ibang-iba naman ito sa sitwasyon ng mga pawikan na aking nasaksihan sa Apo Island, Negros Oriental. Malayang nakakapamuhay ang mga pawikan dito kasama ng mga residente ng isla. Ako mismo nakalapit sa mga pawikan na tila di naman nabulabog sa aking presensya. Sa bahagi kasing ito ng bansa, protektado ang mga pawikan. Mahalaga ang islang ito dahil dito rin sila nangingitlog. Mahigit 100 itlog ang iniwan ng pawikan. Ang pambihirang eksenang ito, personal ko pang nasaksihan. Nakita ko na yung mga pawikan sa dagat, pero hindi pa nakita ng pawikan na talagang umakyat sa sand at pawikan na talagang mangingitlog. Once na umakyat ang pawikan, maghahanap pa yan ng lugar na kung saan komportable siyang mag-lay ng egg. The first thing na gagawin niya is magbabody feed siya. So pagka nakakarinig kayo ng ganyan na isabihin malakas pa yung kaluskos na ginagawin ng action ng pawikan, ibig sabihin niya, nagbabody feed pa yan. So, yan ang parang delicate portion ng pawikan na hindi dapat siya gagambalain o i-disturb. Dahil sa rami ng mga pawikan dito, nagiging popular ng tourist destination ang isla. So parang kahit na sinasabing endangered siya, may hope. Kasi nandyan pa rin sila. Mariz Umali ng Tutok, 24 Oras. Isinusulong ng mga eksperto ang cord blood banking o yung proseso ng pagtatago ng dugo na naiwan sa umbilical cord ng isang bagong silang na sanggol. Ano nga ba ang cord blood banking at paano ito makakatulong sa mga sanggol paglaki nila? Nang malaman ko na magiging mommy na rin ako, agad akong nag-research at nagtanong-tanong para sa mga dapat kong paghandaan. Sa aking pakipagkwentuhan sa mga kaanak at kaibigan, may nakapagsabi sa akin tungkol sa cord blood banking. Para malaman ko ano nga ba ito, sinadya ko ang Cord Life, isa sa mga unang cord blood bank dito sa Pilipinas. Doc, paki-explain lamang po kung ano yung cord blood banking. Okay. Ito ay ang proseso ng pagtatago ng dugo na naiiwan sa umbilical cord pagkatapos ipanganak yung bata. Kung dati raw ay itinatapon lang ang mga pusod ng bagong silang na baby, nadiskubre ng mga eksperto na naglalaman pala ito ng tinatawag na stem cells. Ang stem cells ay ang master cells ng katawan natin. Sila yung nagproproduce ng iba-ibang klaseng cells at ang nagpo-form ng iba't ibang organ sa katawan natin nung tayo nasa loob pa ng sinapupunan ng nanay. So ang stem cells ay ginagamit pampalit doon sa blood cells na nasira. Sa pamamagitan ng umbilical cord blood stem cells, nagagamot daw nito ang iba't ibang sakit ng isang tao.
Sa ngayon, ang na-proven na talaga ay yung mga sakit sa dugo katulad ng leukemia, aplastic anemia, thalassemia, at yung ibang cancers tulad ng lymphoma at myeloma. Ito ang laboratory kung saan nila tinatago ang mga umbilical cord blood stem cell. Very sterile po ang lugar na ito kung kaya't very limited lang ang mga taong pwedeng pumasok. Nakastore ang stem cells gamit ang liquid nitrogen, kaya't walang kuryente at walang dapat ipag-alala sakaling mag-brown out. Maaari daw itong itago sa storage room for a lifetime. Ang advantage ng may sariling stored cord blood ay pwede mo itong kunin anumang oras na kailanganin mo ito. Maaari din namang humanap sa mga public cord blood bank sa ibang bansa, pero dadaan ka pa sa tissue matching. Dito sa Pilipinas, nagkaroon na raw ng plano ang Department of Health na gawing cord blood bank center ang Dr. Josefa Bella Memorial Center. Hindi namin nagawa kaagad yung cord blood because of the needed facilities. Tiwala din ng mga doktor na epektibo ang paggamit ng cord blood stem cell sa gamutan. I do some peripheral blood stem cell transfusion, and so far from the statistics that we've had, we have a very, very good success rate. Umaasa ang Fabella Hospital na maisa sa katuparan ng plano sa lalong madaling panahon. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Libo-libong bata sa grade 1 ang ganadong pumasok sa eskwela ngayong Hunyo dahil sa mga bago nilang bag at mga gamit. At ilang dagat man ang kinailangan naming tawirin, hindi natin maaaring kalimutan ang mga bata sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Panoorin po natin ang pagdalaw ng GMA Kapuso Foundation sa mga taga-Sulu at Tawi-Tawi. Sakay ng Navy boat, 7 oras naglayag sa Mindanao ang GMA Kapuso Foundation team kasama ang 3rd Marine Brigade at Jolo Task Force. Sa kabila ng maalong karagatan mula Zamboanga del Norte, narating namin ang Jolo sa Sulu. Napawi ang aming hilo at pagod nang bumungad ang mga bata ng bayang Patikul. Sabik na sabik sa aming mga pasalubong ang kanilang mga bagong gamit pang eskwela. Maraming salamat po sa GMA kasi isa po sa aming anak na nabigyan ng bag. Magsukol GMA dinilan kami bag. Sinadya rin namin ang kaisa-isang SPED Center sa unang distrito ng Jolo. Bawat estudyante may kanya-kanyang artwork na isinalubong sa amin. Sino mag-aakalang ang batang ito na umiindak sa tugtog ng gitara ay isang pipi at bingi. Para sa kanila, ang Learning Center ang naglilinang at nagtitiwala sa kakayahan ng mga batan. Hindi sila maka-afford na bumili ng mga ganitong bagay, lalo na sa kanilang mga pag-aaral. Maraming salamat po. Matapos ang aming misyon sa Sulu, sinadya naman namin ang Tawi-Tawi. Sa ganda ng mga tanawin, hindi namin namalayan ang 8 oras na biyahe. Bukod sa likas na kagandahan, mayaman din ang Tawi-Tawi sa kultura na pinananatiling buhay ng mga estudyanteng aming nakilala. Karaniwan kasi ang mga programang dumarating dito ay doon lang sa may poblasyon, no? Sa capital town ng Tawi-Tawi. Ito ay sa kadahilanan na malayo masyado itong mga lugar na ito. No? It will take you 8 to 9 hours. No? Mahigit 1,500 bata sa Jolo, Sulu ang nakatanggap ng mga bagong gamit pang eskwela. Samantalang sa Tawi-Tawi naman, may 1,600 bata ang tiyak na nakangiti sa kanilang pagpasok sa eskwela. Maraming salamat po sa aming mga katuwang sa proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Sa Sulu at maging sa Tawi-Tawi, kung nais niyo maging bahagi ng aming mga programa, magsadya po sa aming tanggapan o magdeposito ng inyong donation sa aming mga bank account at sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o di kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, truck. Inararo ang 3 tricycle at sumalpok pa sa tindahan. Isa, patay. Sa gitna ng pahayag ni Montulfo na posibleng iakyat sa attempted homicide ang kanyang reklamo, mag-asawang Raymar Santiago at Clotilde Barreto
hindi raw nasisindak. At 24 oras, finally sa prestiyosong Monte Carlo Television Festival, nag-iisang news program mula sa Pilipinas na nominado. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 oras.